Samantala, isarado pa rin ng mga otoridad ang Makati Park and Garden na ipinasara ng Taguig LGU nitong weekend. Para sa update, magbabalita mula sa Taguig, si Mobile Journal, Merymon Reyes. Merymon, anong update dyan? Yes, Cheryl, dito sa paligid nga ng Makati Park and Garden, sarado na lahat ng entry points at nakakalat dito ang mga security officers mula nga sa Taguig LGU at City Hall. Ngayon, sa kasalukuyan, may mga tao dito sa loob pero mga empleyado lamang daw ito at mga taong may permiso na pumasok sa loob ng premises nito. Yun nga lang, pagtungkol dun po sa usapin na nakukulong daw at hindi raw sila pwedeng lumabas. Tayo sa nakausap nating officer dito, pwede raw pong lumabas-pasok ang mga nandito, yung may mga permit sa loob ng pasilidad. Yun nga lang, merong specific lang na entrance point ang pwede nilang daanan at ang mga gustong maglibot pa, sumilip dito ay hindi na raw po pwede, Cheryl. So ano raw ba yung violations ng parke at sino nga yung dapat na lumakad para maitama ito? Ayon sa pabatid ng Taguig LGU, mayroong kawalan ng business permit ang Makati LGU para nga dito sa operations ng Makati Park and Garden. Yun nga lang, kung pag-uusapan yung issue na to, kasama pa dito yung claims ng Taguig LGU na ginagamit nila ng isang espasyo ng park na ito para sa mga heavy equipment at storage ng iba pang mga kagamitan. Kaya isa pa yun sa mga rason na sinisilip ngayon para sa temporary closure. Pero pagdating sa paglalakad ng mga dokumento, ayon naman sa Makati LGU, yung mga batid daw po o yung claims ng Taguig tungkol nga daw sa pagkuha ng permit ng Makati, isa na raw yung konfirmasyon na pagmamayari ng Makati itong lugar. Kaya naman bukod pa dito sa issue nga ng business permit, kailangan pang maresolba yung parang hidwaan sa pagitan ng jurisdiction ng lugar na ito, Cheryl. So, ang lumalabas, ang klaro ay pag-aari ng Makati LGU yung parke. Yes, Cheryl. Pero pasok daw ang lugar na ito sa jurisdiction naman ng Taguig LGU. Kaya marap daw na ipasara muna temporary itong lugar na ito hanggat daw sa maresolba yung problema tungkol daw sa business permit. Pero yun nga, sabi ng Makati LGU, isa raw itong pambubuli yung kung paano raw tinrato yung sitwasyon na ito sa kanila. So, ang lumalabas, Merymon, ay pag-aari ng Makati LGU yung parke. Ngayon, kailangan nilang humingi o kumuha ng business permit para mapatuloy yung operation sa Taguig LGU. Yun lang ang problema talaga. Sa ngayon, oo. Pero meron pong ilan-ilan dito na nagbibigay ng kanilang insights na meron nga daw na parang mas malalim pa na pinagmumulan itong hidwaan sa pagitan nga ng dalawang lokal na pamahalaan. Kasama na nga rito yung tungkol sa yung claim kung saan ba talaga nabibilang itong lugar na ito, kung sa Taguig ba o sa Makati, Cheryl. So, gaano karaming mga nagtatrabaho dyan ang naapektuhan? Sa ngayon, pagdating po sa mga empleyado, nandito pa rin naman sila at matiwasay na naninirahan o nagsistay pa sa paligid nga nitong pasilidad. Yun nga lang, tinutulungan din sila dito na merong mga inaabot na pagkain, inumin, at malaya naman daw silang makalabas-pasok nga dito sa pasilidad. Yun nga, may napansin dito na may mga tirahan na raw pong tayo na ang mga naninirahan ay mga ilang empleyado. Kaya isa pa raw ito sa sinisilip ngayon na issue tungkol na dito sa pagpapasara temporarily sa Makati Park and Garden, Cheryl. Ano rin ang reaksyon ng mga kadalasan na nagpupunta dyan sa parke? Kasi temporary close. May temporarily... Yes, Cheryl, kanina. Oh. Yes, Cheryl, kanina may mga nakasalubong tayo dito. May mga estudyante nga na nagpa-practice para sa kanilang school project. Sabi nga nila, sana raw ay sa loob daw sila ng park na ito makakapag-practice pero wala raw silang magagawa kung nakasarado itong pasilidad. Kaya sa ngayon, sa sidewalk sila ng Park and Garden na ito nagpa-practice, kapareho ng iba pang mga may gusto sanang maglibot. Yun nga lang ay inaantabayanan nila kung ano yung magiging desisyon sa hidwaan na ito sa pagitan ng lokal na pamahalaan po. Maraming salamat, Mobile Journal, Merymon Reyes.